lineup ng mga Tagalog songs. Especially yung last song is napakaganda, yung bago sa pandinig yun eh. Okay? Ano ba title nun? Kalakip ng awit. Kung meron, habang kinakanta yun ni Ate Resel kanina sa likod ko, kung bibigyan tayo ng 1,000 lives, anong gagawin nyo? Sigurado yung kalahati, yung iba maglalaro sa ML. Ibibigay kaya natin sa Panginoon, ano? Nakakatuwa, no? Sabi nila, YOLO, you only live once, sabi ng mundo. Pero actually, you live every day. We only die once. That's why, habang nabubuhay tayo, ibigay natin lahat sa Panginoon. Yung time, yung effort, yung energy. Hindi ka naman sinabi mag full-time ka sa ministry. Pero actually, kaibigan, tayo ay full-time followers of Christ. Dapat makita sa buhay natin araw-araw yung pagiging isang Christ disciple. Amen ba yan? Amen? So nakakatuwa, no? So, is God good? All the time, God is so good. Last week sa Father's Day, alam nyo ba, tumayo, nagkaroon ng goosebumps. Okay? Nakita ko, ang dami na pala mga parents. Ngayon ko lang na-realize na karamihan nito sa City Life is may mga asawa na at couples. Nalungkot ako kasi nga, na-retain sa utak ko na karamihan sa inyo ay mga single at bata pa. Kung ano yung huli kong nakita sa inyo, pagkakakilala ko sa inyo, nag-retain nyo sa akin na kayo ay edad 20. Okay? Ang nag-retain lang sa akin na may asawa, si Kuya Troy. Ang gano'ng katanda, no? Anyway, nakakatawa. That's why next week, naku parents at sa mga single, ang message ay para sa inyo din. Kung paano magkaroon ng purpose pagdating sa parenting. Okay po ba yun? Malinaw, malinaw? Huwag na huwag kayong mawawala. Naku, dahil kahit ako, ay naku, matututo din dito on about how to magkaroon ng parenting on purpose. Okay? And next week, mga kapatid, last topic ng ating series ng Chasing Carrots is comfort. Sino dito minsan nag-iisip ng comfort? Taas. Nagpipray ng comfort na sana maging okay ang lahat financially. Ano ba yun? Yung situations mo magkaroon ng comfort. And then habang hinahanap natin yan, instead of comfort, naging frustrations. Okay? So wag na wag kayong mawawala next week. At ngayon, we will talk about yung approval. Okay? Pleasing people. Ay nako, hindi nyo ba alam sa panahon ngayon, lahat ng generations, especially millennials, Gen Z, yung mga alpha wala pa pala. Okay? Ang pinaka number one goal nila sa buhay ngayon is to seek for approval. Pleasing people. Lalo na sa mga influencers. Tama? At nakakatuwa, hindi mo sinabi nakakatawa, marami na mga Pilipino ngayon gustong maging influencer. Okay? Kaya marami gumagawa ng vlog. Di ba? Welcome guys! Di ba? Tumay, di ba? Welcome vlog. Tumay guys. Maaga na, So gumagawa ng way para lang sila ay mapansin. And most of the time, nako, tingay sa akin karamihan ng tao ngayon, okay, para lang magkaroon ng significant or achieve o maging masaya sila, is dapat ma-win nila yung approval ng ibang tao. Alam niyo po ba, may tawag yun yung disease to please. Okay? Now, church, did you know, may nagsabi, nakalimutan ko sino yung tao na nagsabi nito, author sabi niya, a disease to please, yung pleasing people daw, is a form of addiction. Okay? Parang like a drug addicts, ang drug addict, they are seeking for they seek drugs. Okay? Ang people pleaser seeks approval. Kaya ang dami ngayon mga kabataan, especially millennials, sa panahon ngayon, frustrated, discouraged is because walang nag-approve sa kanilang pagkatao. Okay ba ba yun? So that's why, chasing carrots, mga kapatid, marami, narinig mo yung kasabihan na, you cannot please everyone. Yes or no? Is that true? Yes. But, we are still trying to please everyone. Are we clear? Na kung yung pressures laging nandyan, lalo sa panahon ngayon, sa social media, grabe yung pressures. Nararamdaman nyo yung pressure? Okay? Kaya marami sa atin nawawala sa social media at Facebook kasi nga, toxic.
Pero we can use social medias nowadays para maging ma-influence or maging good example sa mga taong nasa paligid natin, especially sa technical world. Now, sabi ko, 3 problems of people pleasers. Ito yon, number 1, 3 bagay. Kung ikaw nandito, pakicheck yung box, inyong notes. Mamaya, bibigay namin sa inyong notes. And then, write down, sino ka dito? Number 1, okay, about people pleaser. Sabi doon, you obsess about what others think. Obsess. Ano yung obsess? Tagalog. Obsess. Okay? Tagalog. Sa dila ko na eh. Hindi ko mailabas eh. Kasi nagpamasahe ako nakarang, grabe, sakit eh. Anyway, obsess, yung bang masyado ka ng obsess. Okay? Yung bang, ano tawag yan? Naguhumaling ka na. Yung bang you are still looking at, yung bang the way how you dress, the way kung paano ka magsalita, kung paano ipipresent mo yung sarili mo, lalo sa social media. Pansin mo, lahat ng social media profile ngayon is filtered. Kasi nga gusto nilang i-please yung ibang tao. Kung paano rin sila magtrabaho, kung paano rin sila ano gusto nilang ipakita. Okay, sabi doon, you are obsessed about what others think. Pinapakita natin is more on shallow. Okay, pangalawa, sabi doon, you are often overly sensitive to what? Criticism. Sino dito minsan o may kilalang tao na tingin sa akin pag people pleaser ka daw, hindi ka tumatanggap ng criticism or pag-correct. Yung mga taong pansin mo, pag ang mga taong people pleaser, pag kinorek mo, nagagalit agad. Meron ba kilalang ganyan? Masyadong defensive. Okay? At naging offensive yung mga sinasabi nila. Kasi nga masyado nilang pinaprotektahan yung kanilang pagkatao. Okay po ba yun? Maraming ganyan. Now, tingin sa akin excuse pa ako dyan? No, lahat tayo minsan madalas ganyan. Ayaw natin kinokorek. Pag kinokorek mo ako, pastor ako, alam ko yan. Wala mga ganun bagay. Di alam ko naman yan eh. Okay, huwag mo kung ito yung mga tao masyadong people pleaser. And pangatlo, ito yung taong, hirap magsabi ng no. Sino dito yung mga tao hindi mo mapag-no? Pag meron akong kailangan sa'yo, yes, person ka, yes. Pero back of your mind, sinasabi mo bakit ba ako umuo? Okay? Sino dito minsan madalas hindi makapag-no? Taas kamay. Baka ako lang. Sino pa? Natitimbol nyo? Wow. Kung sinabi ko, Dims? Kaya pala hindi siya maka-no kay Kuya Francis nun eh. Dahil ka lang. Ito yung mga tao hirap mag-say ng no. Now, tingin sa akin, lalo na, hindi nyo po ba alam, church, tingin nyo sa akin at lahat ito ay naranasan ko sa ministry. Alam niyo po ba, pinaka-dangerous place, look at me, church, tingin sa akin, ang pinaka-dangerous place ng isang Kristyano kung saan sa pwedeng mapunta is yung ministry. Pag hindi niya na-correct yung kanyang character, yung kanyang focus, yung kanyang attitude, ito yung magiging mangyari sa kanya, people pleaser. At na-experience ko yan. Kasi nga, the reason why nagpe-perform ako para ma-please yung mga taong nasa paligid ko. Because yung pressures ay naka-on. Okay po ba yun? Especially sa mga workplace ninyo. Di ba minsan katrabaho ka para tumaas ang position mo. Yes or no? Di ba mga madalas, minsan pag tumaas ang position mo, dahil hindi naayos yung character natin, ngayon ang papasok dyan yung entitlement. Tumaas ang position ko, hindi naman tumaas ang sweldo. Di ba? Tumamay pa yung trabaho. So ito yung mga bagay na mga kaibigan, mga kapatid na iingatan natin. Okay ba ba? Now, kaibigan, church, the reason why sinabi ko na ang dangerous place is yung ministry madalas. Dahil maraming taong pumapasok dyan, naghahanap ng position. Okay po ba yun? Malinaw? Hindi servanthood ang kanilang hinahanap. Ang mga taong madalas performer, sila yung mga taong people pleaser. Malinaw ba?
bato-bato sa langit, tamaan. Naku, huwag sanang magalit. Alam mo, naramdaman ko yan. Alam mo, church, grabe yung pressure. That's why sinabi dito, if you read in Proverbs 21 verse 25, the fear of man will prove to be a snare. The fear of man. Ibig sabihin, yan ba takot mo sa tao kung ano yung sasabihin o ano yung iisipin nila sa'yo, ito yung magiging snare mo, sa Tagalog, ano? Trap! Ha, English din pala yun. Okay? Patibong! Now, kaibigan, anong klaseng patibong ang sinasabi ng Bible dito? Nakakita na ba kayo ng hayop na merong ring sa ilong? Ito yung hook na sinasabi din sa Bible, na ang hook daw, yung if you fear men, kung ikaw ay merong hook, kahit saan ka dalhin ng tao, susunod ka na lang. Lalo sa social media kayo, kung ano yung uso, yun ang ginagawa. Kung ano yung acceptable sa mundo, yun na rin yung magiging okay sa atin. Malinaw ba yun? Okay, kung ano yung ginagawa ng marami, ginagawa na din natin. Why? Because takot tayo ma-isolate, takot tayo ma-left out. Kaya nga maraming Kristiyano ngayon, hindi na nila alam kung para kanino nila ginagawa yung ginagawa nila. Malinaw ba yun? Are you with me? That's why the fear of man will prove to be snare. And then sabi doon, karugtong niyan, if you tanuloy mo, but whoever trusts in the Lord is what? Kept safe. Kung kanino ka nagtitiwala, alam mo mga kapatid, kahit na lahat ay yung agos ay papunta dito, kahit mag-isa ka lang, kung alam mo, yan ang conviction mo, ituloy mo. Ang madalas, mga kapatid, yun sa akin look at me. Maraming Kristiyano nagko-compromise kasi nga yung convictions nila ay hindi nila pinapakinggan. Ang pinapakinggan nila yung convictions ng ibang tao. Madalas. Kaya maraming nagkakasala sa ganun. Malinaw ba yun? So, para kanino tayo gumagawa? Para ano ba yung ginagawa at ipipis natin yung tao? O yung Diyos mismo? Bakit tayo nagpiperform? Para kanino? Bakit tayo nagsisimba? Para kanino? Malinaw ba? Tingnan yung katabi mo. Yung mukha niyan. Malinaw ba? Ang galing, di ba? Minsan alam mo, danger namin mga pastor, especially ako. Alam mo kung kami vulnerable? Walaan nyo. After we preach. Pagbaba sa entablado, vulnerable kami doon. Especially ako, alam mo saan ako dume-diretso? Sa asawa ko. At number one kong tanong, kamusta ang message ko? Ang gusto kong marinig minsan is yung okay, maayos, approve. Tama? Di ba ganun tayo minsan? After we perform, after natin may gawin ng isang bagay, naghahanap tayo ng merong magpipraise din sa atin. Yes or no? And then minsan, pag may mga tao nagkikriticize sa atin, ayaw natin pakinggan. Okay, na madalas, yun ang need natin para tayo ay mag-grow. Malinaw mo ba yun? Are we clear? Okay? The fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Now mga kapatid, look at me. Wala ka na dapat pang patunayan para matanggap ng Panginoon dahil tinanggap na tayo nung tayo ay makasalanan pa. Okay? Sa church, no, kaibigan, tingin sa akin, importante ang achievement, pero hindi dapat sa achievement ka nakarely para lang ma-accept ka ng community. Okay? Sa atin, accepted ka na kahit wala ka pang ginagawa. Pwede mo ba ako yung katabi mo, sabi mo, mahal kita. Maliban na lang. Kung hindi mo ko tabi asawa mo, kung sabihan ng mahal kita. Okay? Baka ma-misinterpret. May ako sa ito, di makakilos eh. Anyway, okay? Okay, yung ganda, no? Sabi ng message na to, becoming obsessed, okay, with what people think about you is the fastest way to forget about what God thinks about you. Do you agree?
Alam mo, kagahapon, ang ganda ng couples ng wedding. Okay? So, sinabi ng bride, medyo namin dibdib ko, lahat talagang napaiyak, napahagul. Hindi naman mahagul ko na ako, hindi naman ako umiyak. Kuntik lang, okay? Ang alam ko. Habang sinasabi ng bride, sabi niya, kasi lumaki sila ng broken home. At nakarelate ako doon. At first time niya ma-meet yung kanyang, yung nanay, yung mother. Pinuntahan niya mismo sa state para i-invite niya sa kanyang wedding kahapon. Ang sabi dito sa'yo, hindi pumunta. Lumaki sila ng tatay niya ang nagpalaki sa kanya. Alam mo, ang sabi niya, kailangan ko mag-perform. Kasi broken home ako, kailangan ko maging, alam mo, matalino yung babae, mga dentist, okay? Mga doktor, mag-asawa. Sabi niya, grabe, perform ako ng perform para lang ma-accept ako ng community, ma-accept ako ng mga friends ko na strong, independent woman ako. Pero sabi niya, alam mo, mali pala. Okay? Sabi niya, nakita ko yung beauty ng brokenness. Sabi niya, Pastor John, nagbiting ang the reason why, kasi pareho kami halos ang pinagdaanan, the reason why inalaw ng Diyos yung pain. Kaya pala, para i-prepare niya ako sa napakalaking responsibility na magkaroon ng isang pamilya ngayon. Yung natanggal yung pressure, yung in-off ko yung pressure, alam mo, natutunan ko ma-enjoy ang buhay at makita sa perspective ng Panginoon yung plano niya at ngayon ako ay nandito ngayon. Mga kapatid, alam mo, tama na. Stop na tayo mag-please ng ibang tao. Okay? Kasi ito yung magbibigay sa atin ng pressure at mawawala ang joy natin sa pag-serve sa Panginoon. Are we clear? Kasi na pag tayo ay nagsiserve at nakita natin yung grace ng Panginoon, alam mo nyo, naturally lalabas yung yung ating good works. Pag na-experience natin yung love and grace ng Panginoon. Ang hirap, mga kapatid, ang hirap mag-perform para lang sa ating entitlement. Mapapagod tayo. At yung mga taong people pleaser, ayaw nilang tumanggap ng pagkukorek at pagka-guide sa kanila. Kasi nga, alam na nila. Ayaw nilang tanggapin na wala silang alam. Okay ba yun? Hindi ko naman banggit, pero ang dami kong kilalang ganyan. Nagbigay na ng instruction. Ay, sama ng gawin. Nailabas ko ngayon. Okay. Nagbigay na ng instruction, mali pa rin. Ay, pamabira. Ngayon ako na problema. But anyway, hindi ko na i-elaborate pa. Baka may babanggit ko yung pangalan. Pero church, tingin sa akin. Tingin sa akin. Pansinin mo buhay mo ngayon. Tingnan mo spiritual life mo ngayon. Mababa. Why? Kasi mali ang focus natin. Malinaw ba? Are you with me? Kaya nga pinsan mo, ito yung devotion mo, maging honest ka, once a month, once a week. Ang prayer life ko nga, araw-araw, puro hingi. Tama? It's because mali na yung focus natin. Mali na yung ating, puso, kumbaga. Masyado na nagsisik ng approval ng tao. Okay ba ba yan? So becoming obsessed with what people think about you is the fastest way. Now, church, paki-highlight to. Ilagay nyo nga to sa status ng buhay nyo. Status ng Facebook nyo. The fastest way to forget about what God thinks of you. If you read in Galatians chapter 1 verse 10, obviously, sabi ni Paul, I'm not trying to win the approval of people, but of God. Now, church, if, sabi ni Paul, pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Wow, ilang beses na nagka-problema si Paul. Na shipwreck, kinagat ng ahas, nakulong, yung buhay niya nandun sa berg, sa pupugutan na siya ng ulo. Sabi niya, hindi ko ito ginagawa para to please you, but to set an example bilang isang Christ servant. Now, kaibigan, church, tingin sa akin, hindi mo na dapat i-remind kung sino ka sa harap ng Panginoon na dapat alam mo na. Dapat yung ginagawa natin is natural, hindi ka na dapat i-remind, okay? Kasi nga alam mo kung sino ka at ano ka sa harap ng Panginoon. Malinaw ba? Nakakatawa sa secret, nakaramdam ba kayo ng pressure minsan?
Uy, bakit late ka? Diba? Bakit di ka nagsimba? Sinasabi ko lang, 10 tayo hindi nakita. Diba? Sa taon na. Diba? Mayroon pa kayong way na pinipilit namin yung box. Alam mo, pasubiway, ikot kaya yung box na puno. Pero wala eh. Because we know that you love God at alam nyo kung kanino yung ginagawa nyo. Amen ba yun? And I'm so happy and blessed. Last week, nag-announce tayo about mixer, about yung equipments, 100,000. Actually, kulang pa yung 100,000, kailangan yung tablet. Pero may mga taong nag-commit. Why? Because naramdaman nila yung grace ng Diyos sa kanila. Amen? Lakaraan na problema natin ng sound system. Galing, may nag-provide. Paano natin palapakan ng Panginoon? Galing! Nangailangan na ng mixer before PC. Magkano yung PC natin? Almost 50,000. May nag-provide. Ang galing, di ba? Alam nyo, kaibigan, mga kapatid, itong si Ray nakakatawa. May nagsasabi sa akin, John, ano ba ginagawa ito, no? Basta tuloy lang namin ituloy yung ginagawa namin. Na alam namin para sa Panginoon at ito yung pinapagawa sa amin, tuloy lang. Hindi na nakikita nila sa atin actually, alam nyo, fun, masaya, walang problema. Mukha pa tayong walang problema. Di ko rin alam eh. Parang ang saya-saya. May sabi niya, mabuti pa kayo may couples. Ang saya-saya ng couples na laging kumakain. Parang walang samahan na lagi may laman yung bibig. Kahit saan mapunta may pagkain, masaya. Kasi nga, gusto kong sabihin, hindi kasi namin i-please. Hindi namin kayo kaya i-please. Ang ginagawa ko para sa Panginoon, as long as we do it for the glory of God, gagawin namin. Amen ba yun? Alam mo, kaibigan, madalas, tingin sa akin, look at me. Pag tama ang puso mo, tingin sa akin na pag tama ang puso mo, lalabas at makikita sa iyo at magmamanifest sa iyo yung joy na nakita natin sa Panginoon. No matter anong situations ng buhay natin, anong merong trial sa harap natin, kung kampante tayo, because God is with us. Amen? If you think that God is with you, then there is nothing to worry about. Tama? Ako, may problema. Kami mag-asawa, may problema. Sa Ate Dimsyo, pag-pray nyo, mami niya, may sakit. Pero nakita niyo ba yung lungkot? Yung bang pagpasok niya? Wala! Nakakatuwa yung ganun. Why? Yung presence niyo, church, tingin sa akin. Alam niyo ba yung ngiti ninyo? Yung aura ninyo ay blessing ng kasama niyo ngayon. Amen? Ang sarap! Sino ba may sakit? Marami. Okay? Sila, Kuya Troy nyo, pangiti-ngiti lang yan. Ang laki ng overhead yan. O, diba? Pero ang sarap kasi, but if you trust in the Lord, ay nako mga kapatid, walang dapat ikaw worry. Pero, hindi ko sinabing wala akong gagawin. May gagawin ka pa rin. Because ang faith motivates us to serve. Amen? Can we read this again in Galatians chapter 1 verse 10? Loudly. Obviously, sabi ni Paul, I'm not trying to win, but God, if pleasing, wow. Alam mo, nung nabasa kayo, oo nga, no? It reminded me na John, yung ginagawa mo ay hindi para i-prove na okay ka or bagay ka dyan. No, nire-remind kita na ginagawa mo para sa akin o sa kanyang glory. Amen ba yun? Amen? Ang sarap kaya nun, no? And then church, can you please look at the person beside you? Sabi mo, chill. Relax. God is in control. Are we clear? Sa Coron, hindi ko alam mangyayari sa Coron. Ang mission natin, pero alam ko, ito ay isa sa mga plano ng Panginoon. Binigyan ako ng mga taong makakasama ko para ma-accomplish yung purpose
and gold. We will not go to Coron para i-please sila Pastor Bernie doon. Now church, listen to me, we will go there para mag-set ng example intentionally. Amen? Because part of our vision is ano? Ano yung vision ng church? Is a church that will to each city, locally and globally, through ano? Developing strong discipleship. Church, we will go to Coron para mag-duplicate yung ginagawa natin. Para sila mismo ma-reach out yung mga tao sa buong Coron. Amen? At the same time, mag-i-enjoy tayo sa Coron. Yung fellowship at yung ibibigay nating pleasure. Amen? Masarap, di ba? Sa ministry, hindi mo kailangan pagod. No. You have to enjoy because God is with us. Even Jesus Christ, I do believe, nag-enjoy siya dito sa lupa habang ginagawa ang kanyang ministry. Kasi nakikita niya, may mga taong handang mag-commit sa gagawin napakalaking responsibility. May spread ang salita ng Panginoon. Are we clear? Galing, di ba? Now, church, stop pleasing people. Now, facts about the disease to please. Number one, people pleasing. Now, church, is a form of idolatry. It's a form of idolatry. Now, if you read in John 12:42, verse 43, but because of the Pharisees, they would not openly acknowledge their faith to fear they would be put out of the synagogue, for they love human praise more than praise from God. Now, kaibigan, if you are people pleaser, meaning ang idol mo, yung mga taong nasa paligid mo, yung idol mo is yung achievement mo, yung idol mo is yung acceptance ng tao sa iyo. Pag sinabing idolatry, hindi lang siya form of the mga ribulto o ano man meron dyan. Ang idolatry, kung saan nauubos yung oras mo at yung especially yung isipan mo, kung saan ano yung madalas mong iniisip araw-araw, yan ay idolatry. Malinaw ba yun? Clear? No, pag meron kayong kailangan, halimbawa, lumapit ako sa inyo at hindi nyo kaya, just say, no, Pastor John, hindi ako magtatampo, promise. Konti lang. Joke lang. May mga tao nagsisay no. Pinipressure ko pa rin, say no. Pero sige, bahala ka. Joke lang. Di mo ko lang. Mapapagilty, ano. No, just learn to say no. Now, church, look at me. Especially yung mga nagtatrabaho, learn to say no to your boss pag hindi mo kaya. Pag puno na yung plato mo, yung plate mo, learn to say no. And know yung priorities mo sa buhay. Yes? Amen? At huwag kang ma-pressure. Okay? Alam mo kaibigan, tigay sa akin, kung lahat sila meron ng mga achievements sa buhay, may mga bahay, may mga kotse, may mga pera, may mga bla bla bla, huwag kang ma-pressure. Hayaan mo yung oras mo, hintayin mo oras mo. At naniniwala ko, pangako ng Diyos hindi nagbabago. Panghawakan mo lang. Amen? Last week, bigla ako ng problema. Actually. No, after nung papunta kami kila Joanne, dami natin yung palang sasakyan. Kailangan natin ng parking. Tama? Sabi ko, Lord, grabe. Yung mga taong ito noon na hindi mo akalain na magkaroon ng achievement o maging successful sa buhay. Yung mga tao hindi mo inaakala na ngayon, grabe na ang buhay nila. Hindi lang dahil mayaman sila, kundi dahil, alam mo, nagsimula ulit sila sa Panginoon. Amen? Sila Francis, sila Dimple, naka-expander na yun. Kasya 20. Okay. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Maybe some of you, magiging COO. Di ba? Maybe some of us, some of you, there, sitting, mga estudyante, baka isang magiging presidente, hindi natin alam. As long as ang Diyos ay nasa sentro ng ating buhay, walang imposible. Amen? Sabi ng ni David, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sana ang desires natin is to worship, serve God more.
Hindi yung mga material things. Kasi bonus na lang yan. Malinaw? And then pangalawa, the approval of God sets us free from the disease to bliss. Sets us free. Sino dito gusto malaya? Taas kamay. Gusto mong gawin lahat, hindi man lahat. Okay? Yung malaya ka, ang sarap maging malaya. May nagkwento kami ni Troy, sabi niya, may nabanggit siya, Troy, malaya na ako, masaya na ako. Pero gusto kong tumulong, pero masaya na ako ngayon. Ang sarap mag-serve ng malaya, walang nakatingin sa'yo. Walang nagkokontrol sa'yo, walang humahawak sa leeg. Walang nagsasabi ko ano yung gusto niya marinig mo. Kaya minsan madalas, may mga leader, may mga churches, may mga pastors, minsan gusto niya i-level up, gusto niya i-level yung kanyang standard mo. Minsan nakaka-pressure yun. Pero madalas, ang sarap maging malaya na mag-serve sa Panginoon. Tama? Amen ba? Ang sarap! Now, kaibigan, now church, tanong ko lang sa inyo, sino kaya ang nakaupo sa puso mo ngayon? Sino kaya ang number one mong nasa isip ngayon? Sino kaya at ano kaya ang dahilan kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Bakit? Tanong kita, bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Bakit? Di may mukha ko, bakit? Di ba? Anong sagot mo? Sa bakit? Di ba? Bakit? And yet, people, hindi nila alam yung tanong na bakit, yung why. Kasi pag hindi mo alam yung why, so sabi ko sa'yo, ma-frustrate ka at maliligaw ka. Amen? You have to know your why. And sabi dun sa 1 Thessalonians 2 and 4 and 6, on the contrary, sabi ni Paul, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people, but God, who tests our hearts. We were not looking for praise for people, not from you or anyone else. Ang sarap nun. Ginagawa ko ito hindi dahil because of you, Pastor John. Di ba? Sino ka? No, yabang ka. Subukan mo sa akin sa akin, sino ka? Okay, di ba? Ginagawa ko ito dahil because I love God. Sabi ko ng asawa ko lagi sa mga wives, the reason why nagsasubmit siya sa akin, hindi dahil sa akin. Nagsasubmit siya kasi ito yung utos ng Diyos na magsubmit sa asawa nila at ito yung ginagawa niya para magbigay ng glory sa Panginoon. Now church, pag yan ang mentality mo, ay nako, ang sarap gawin yung mga bagay na para sa Panginoon. Malinaw? Ang galing no? Every Sunday, excited ka to serve. Not only to worship God, also to serve. You come to the church, hindi lang hanapin yung upuan mo, punta ka, kamayan mo naman yung mga kasama mo. Okay ba yun? Kung mapapansin nyo, every Sunday, 10 o'clock in the morning pala, bumababa na ako para lang ma-fist bump at makausap pang bawat isa. No, kaibigan, kung ang puso natin ganyan, ay naku, mag-o-overflow yan sa community. Amen? Amen? Ang sarap. Who does God says you are? Inulit ko na to. Number 1, you are a new creation in Christ. Now, tingin sa akin. If you are a new creation in Christ, na dati ikaw ay matampuhin, na dati ikaw ay madamdamin, na dati ikaw ay masyadong nag-explore, nag-burst sa galit, ngayon, because you are now a new creation, dapat iba na yung perspective at character natin. Amen? Because ito yung sinasabi ng Diyos sa'yo, you are a new creation. Pangalawa, you are forgiven and your sins are washed. If you read Ephesians 1 and 7, ako, basahin yun mamaya. Who does God says you are? You are more than a conquerors through Christ. Now, kaibigan, look at me. Please look at me. Do you believe 100% ng puso mo you are more than a conqueror? Yes or no? If you say yes, raise your hand. I am more than a conqueror. Taas kamay. Only few. Ayaw mo taas kamay, buputulin ko kamay usually. Okay.
Sino din naniniwala, promise, sino naniniwala talaga, magtaas na ng kamay na you are more than a conqueror. Taas. Sino dito minsan madalas na ikaw ay defeated? Taas kamay. Every time may trials, you are defeated. Every time na mayroong financial losses, think mo, you are defeated. Kaibigan, tandaan mo, saksak mo sa kokote, sa isipan mo, sa puso mo, at sa kadulot-duluhan ng utak mo, you are more than a conqueror. Amen? Kahit na anong idalhin dyan sa harap mo, alam mo, ang mindset ng conqueror, Lord, thank you. Dahil because of this, mag-grow ako spiritually at yung character ko mag-grow. Napag-yung 300 na movie, medyo hindi maganda yung para sa mga single, kasi may nudity. Pero yung sinabi niya doon, yung nakita nila na ang daming kalaban. At yung isang soldier na natumawa, sabi, ba't ka ba natatawa? Hindi ka ba natatakot? Kasi nakita yung mga kalaban, dalawang klase ng sundalo. Yung isa takot, kasi ang dami. Yung isa, nakita niya yung beautiful death. Na mamamatay siya sa loob ng gyera na merong dangal. Now, kaibigan, two kinds of Christians. Every time merong trials, yung isa, defeated, yung isa, mind defeated, patawag doon? Yung isa, victorious. Now, sino ka sa dalawang yan? And you are God's masterpiece. Church, kahit ang itsura mo, okay? Kahit na anong filter mo sa mukha mo, mukha mo pa rin yan, yan ang babago. No, church, hindi ko namang sinasabi na kamukha ko si Derek. Wow. Paulat. One time, doon kami sa mall. Sino kami asawa ni Derek? Nakalimutan ko. Si Ellen. Sabi ko, Han, si Ellen! Nasaan? Ayun o. Han, si Derek! Sabi niya, nasaan? Ito. Dating sa akin, nasaan? Alam mo kaibigan, kahit anong itsura mo, kahit anong tingin mo, pababa sa sarili mo, remember this, you are God's masterpiece. Napaka-importante mo at napakaganda mo, gwapo mo sa harap ng Panginoon. Kasi ang tinitingnan niya, hindi yung physical, yung puso. Tama? Hindi pastor, puso na lang dapat ako. Diba? Pero alam mo dapat, ang confident natin sa Panginoon, hindi sa tao. Okay? And also, you are the light of this world. You are filled with the same Spirit that raised from Christ. You are joint heir with Christ. And church, you are God's ambassador. You are the righteousness of God in Christ. And then lastly, you are loved, or you are greatly loved by God. You are greatly loved by God. Naniniwala ba kayo yan? Yan ang tingin ng Diyos sa'yo. Hindi yan yung tingin ng mundo sa'yo. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag mong paniwalaan ang sinasabi nila. Paniwalaan mo ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Pag yan ang mindset natin, magbabago yung aura natin. Amen? Magbabago yung ating karakter. At church, tingin sa akin, kung gusto mo ng blessing, lahat gusto ng blessing, alam mo, balik tayo sa Panginoon. Amen? Blessing na yung katabi mo ngayon. Yes, sabi mo, you are a blessing. You are a blessing. Diba? You are a blessing. Okay? Jason, kiss mo si Charles. You are a blessing. Pala si Jason, sorry Jason, gamitin kitang example. Ito yung malaking blessing, nakita ko ulit si Jason. Nawala ng 10 taon. Pero Jason, yung presence mo ay blessing sa amin. Okay? Blessing lalo sa akin. Alam mga kapatid, sana sa paglabas natin sa church, tingin sa akin, listen to me. Sa paglabas natin sa church, dapat bago na yung ating perspective, yung ating puso. Kasi nakita mo kung sino ka sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, wala ka nang dapat ipatunayan sa mundo. Dahil pinatunayan ng Diyos kung sino ka para sa Kanya. Amen? Ang sarap nun. Gawin natin yung dapat para sa Panginoon
At huwag tayo magpaalipin sa anong iisipin ng ibang tao sa atin. Amen? Pwede ba lahat yung ako ipikit ang mga mata?